Sa ganap na alas 8:47 ng umaga, 4 na Russian nuclear-capable bombers ang namataang patungo sa Norwegian Sea. Kasama ng mga bomber na ito ang escort na 2 fighter jets. Habang mukhang normal ang lahat para sa mga Russian pilot, magbabago ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Ang scramble order ay nakarating sa Evans Air Station bandang alas 9:51. 2 F-35 mula sa 300 at 32 squadron ang mabilis na lumipad pagsapit ng alas 9:55. Umakyat sila sa Arctic Sky patungo sa intercept point na 380 kilometro sa Hilagang Silangan. Ngunit ang mga pilotong ito ay hindi nagsagawa ng standard intercept. Unang lumiko ang mga ito patimog, saka nag-curve ng malawak sa Norwegian Sea, bago muling lumiko pabalik. Lumapit sila mula sa likuran ng Russian formation sa halip na makipagharap ng harapan. Ang rutang ito ay nagdagdag ng 12 minuto sa intercept time, ngunit sulit ang bawat segundo nito. Ang head-on approach ay lumilika ng 700 knots na bilis ng pagsasara ng distansya. Nagbibigay lang ito ng mas mababa sa 20 segundo mula sa visual range hanggang sa mag-merge ang mga eroplano. Ang stern approach naman ay nagpapababa ng bilis sa 400 knots. Nagbibigay ito sa mga piloto ng buong 5 minuto para suriin ang formation bago ang aktual na contact. Ngunit ang tunay na bentahe rito ay ang geometry. Ang N0, isa-isa radar na makikita sa mga bomber na ito, ay nakaturo paharap sa isang 120-degree cone para mag-scan ng banta. Ang paglapit mula sa alas 6 position ay nangangahulugang pagpasok sa blind spot ng piloto. Ito ang kaisa-isang lugar na hindi kayang makita ng Russian radar, maliban na lang kung iikot ang buong eroplano. Sa pamamagitan ng pagpwesto sa likod at sa itaas, gumawa ang mga Norwegian ng tinatawag na mga fighter pilots na perch. Isa itong altitude advantage na maaring gawing bilis o speed. Kung susubukan ng mga Russian na sumisid pababa para tumakas, gagamitin ng mga F-35 ang kanilang taas para bumilis at habulin sila. Kung aakyat naman sila, mawawalan sila ng airspeed at mas madaling tamaan. Kung bibilisan nila ang lipad, may sapat na fuel margin ang mga F-35 para makasabay. Bawat escape vector o direksyon ng pagtakas ay lalong nagpapabaon sa kanila sa patibong. Sa loob ng mga cockpit ng Bear bombers, ang SPO-15 Beryoza threat receivers ay walang nakikitang banta sa langit. Ang N0 isa-isa radar na nag-i-scan sa harap ay wala ring mahan. Para sa mga instrumentong Ruso, hawak nila ang airspace sa mga sandaling iyon. Naging kampante ang mga piloto sa kanilang cruise. Umaasang magiging normal ang 7 oras na patrol sa unahan. Ngunit nagsisinungaling ang kanilang mga instrumento. At sa loob ng ilang minuto, malalaman nila kung gaano sila nalinlang. Bandang alas 9:03, narating ng mga F-35 ang intercept position 80 kilometro sa likod ng mga Ruso. Sila ay nasa 3,000 metro sa itaas at hindi man lang naramdaman ng mga Ruso. Hindi binuhay ng mga Norwegian pilot ang kanilang mga radar dahil hindi na nila ito kailangan. Sa pamamagitan ng kanilang helmet visors, nakikita na nila ang walawang exhaust plumes sa gitna ng lamig ng Arctic. Ang kanilang targeting computers ay nakakabuo na ng perpektong firing solutions habang walang inilalabas na signal. Kung ito ay isang shooting war, tapos na sana ang bawat eroplanong Russian bago pa lumamig ang kape ng NATO. Ito ay dahil tinatrack na sila ng AN/AAQ-37 Distributed Aperture System mula pa sa layong 200 kilometro. 6 na infrared cameras ang nakapalibot sa F-35. 2 sa itaas, 2 sa ibaba, at 1 sa bawat kilid. Ipinapadala nito ang data sa isang computer na bumubuo ng isang spherical image sa helmet visor ng piloto. Kapag tumingin ang piloto sa ibaba ng kanyang upuan, makikita niya ang mga target sa ilalim. Kapag tumingin siya sa kanyang balikat, makikita niya ang nasa likuran.
Ang eroplano ay nagiging isang glass cockpit sa literal na kahulugan. Nakikita ng piloto ang paligid na tila ba hindi umiiral ang katawan ng eroplano? Para itong pagkakaiba ng pagsilip sa butas ng susi at pagkakaroon ng mga mata sa bawat pader ng kwarto. Laban sa mga Tu-75, halos hindi na nahirapan ng DAS. Ang mga NK-12 engine na yun, ang pinakamalakas na turboprops na nagawa kailanman. Bawat isa ay may 15,000 shaft horsepower na nagpapaikot sa contra-rotating propellers na ang dulo ay lumalampas sa bilis ng tunog. Ang ganitong lakas ay naglalabas ng matinding init. Sa thermal display, bawat engine ay nagliliyab sa 400 degrees Celsius laban sa minus 30 degree na langit. Ang 430 degree na diferensya ay ginagawang isang bonfire ang bawat bear na kita mula sa 200 kilometro. Dahil may 4 na makina bawat bomber, katumbas ito ng 8 signal fires na nag-aanunsyo ng posisyon ng mga Ruso. Hindi sila nagsasagawa ng patrol. Para silang nagsasagawa ng parada na nagsasabing, "I-track nyo ako." Ang dalawang F-35 ay naghiwalay sa isang combat spread na may 2 kilometrong distansya sa gilid. Ang lead aircraft ay nasa 30,000 talampakan, habang ang wingman ay nasa 32,000. Hindi random ang posisyong ito. Tinatrack ng mga kamera ng lead ang mga bomber mula sa isang anggulo, habang ang wingman naman ay sa ibang anggulo. Ang MADL o Multifunction Advanced Data Link ay pinagsasama ang dalawang imaheng ito ng real-time. Ibinabahagi nila ang targeting data sa pamamagitan ng directional transmissions na hindi mahanap ng mga Russian receiver. Bawat piloto ay nakakakita ng composite image mula sa 12 camera. Doble ang coverage, doble ang accuracy, at walang inilalabas na emissions. Ang mga Su-33 Escort ay paulit-ulit na tumitingin sa kanilang likuran. Ito ang instinkto ng mga fighter pilot na ginagawa na simula pa noong taong 1915. Walang pinapakita ang kanilang N-001 radar at wala ring babala ang kanilang threat receivers. Ngunit 60 taon ng Soviet aviator instincts ang nagsasabing may mali sa paligid. Tama ang kanilang instinkto, sadyang masyadong luma na ang kanilang kagamitan para sumang-ayon sa kanila. Ang mga escort ay lumipad gamit ang classic Soviet doctrine. 4 na pares ang lumilipad sa paligid ng mga bomber para bantayan ang banta. Magandang taktika ito kung alam mo kung saan manggagaling ang kalaban. Nakatingin sila sa harap, kung saan laging lumilitaw ang mga kaaway nun. Ngunit ang mga F-35 ay nasa likuran nila, hindi nakikita, at bumubuo na ng targeting solutions laban sa mga escort. Kung sakali mang makita ng mga Su-33 ang mga F-35 at lumiko para lumaban, haharap sila sa isang beam defense. Lilihis ang mga F-35 ng perpendicular para gawing 0 ang closure rate. Ito ay dahil ang pulse Doppler radar ay gumagana sa pamamagitan ng pagsukat ng velocity o bilis. Sinasala nito ang mga mabagal na bagay tulad ng ground clutter sa pamamagitan ng pag-ignore sa anumang hindi mabilis na lumalapit. Kapag lumiko ka ng perpendicular, ang iyong closure rate ay babagsak sa halos 0. Dahil dito, hindi ka na makikita ng radar dahil iisipin nito na ikaw ay bahagi lamang ng ingay sa paligid. Samantala, ang pangalawang F-35 ay iikot sa likuran ng humahabol na escort. Ang Russian pilot na humahabol sa isang multo ay makakahanap ng isa pang multo sa kanyang likuran. Ang fire control computers ng F-35 ay nagkalkula na ng AIM-120D solutions. Ang mga ito ay radar-guided missiles na lumilipad sa bilis na Mach 4 at kayang mag-track ng kusa sa huling bahagi ng lipad nito. Nagpasya ang mga Norwegian na mapakilala na lamang sa halip na umatake. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa kumpiyansa ng mga Ruso tungo sa kalituhan at matinding takot. Eksaktong alas 9:11, binuhay ng lead Norwegian ang kanyang radar sa loob lamang ng 2 segundo. Sa loob ng cockpit ng mga Bear,
ang tahimik na umaga ay naging nakakatakot. Naging ang SPO, 15 threat receivers ng mga Ruso. May mga warning tones at kumikislap na ilaw, ang malinaw na hudyat ng isang targeting radar. Alam ng bawat crewman ang tunog na yun. May nakatutok na sa kanila at handa silang pabagsakin. Napahawak sila ng maigpit sa kanilang mga upuan habang ang mga mata ay nakapako sa threat displays. Pagkatapos ay wala na. Nawala ang radar signal at tumigil ang mga babala. Ang mga display ay muling nagpakita ng bakanting langit. Ang 2 segundo ay sapat na para sa mga Norwegian. Ito ay dahil ang AN/APG-81 radar ay gumagamit ng 1,200 individual transmit-receive modules. Ito ay isang Active Electronically Scanned Array o AESA. Ang tradisyonal na radar ay gumagamit ng mechanical na dish na umiikot na tumatagal ng 2.5 segundo bawat scan. Ang AESA naman ay kumikilos electronically sa pamamagitan ng pag-adjust ng phase sa pagitan ng mga modules. Ang resulta, ang radar beam ay kumikilos sa bilis ng kuryente sa loob lamang ng microseconds sa halip na segundo. Itutok ang lahat ng module sa isang punto at makukuha mo ang eksaktong range, bilis, at direksyon. Pagkatapos ay papatayin ito bago ka pa man mahanap ng sinuman. Ang 2 segundong iyon ay nagbigay sa mga Norwegian ng targeting data sa bawat eroplano sa formation. Isang burst lang ang kailangan sa isang totoong giyera. Agad na nag-react ang mga Su-33 pilot based sa kanilang instinkto. Mabilis silang lumiko patungo sa direksyon ng banta at itinuon ang radar sa maximum power. Binuhuhay rin nila ang Gardenia jamming pods laban sa anumang nag-lock sa kanila. Naghahanap sila gamit ang mga kagamitang uso pa noong panahon ng disco. Ang kanilang mga mechanical na dish ay nag-i-scan mula kaliwa pa kanan, ngunit wala silang mahanap. Wala, at wala pa rin silang makita. Ito ay dahil ang radar cross-section ng F-35 ay sukat lamang na 0.005 meters, katumbas ng isang golf ball. Hindi ito aksidente. Ang katawan ng eroplano ay dinesenyo para ikalat ang radar energy palayo sa receiver. Ang mga gilid ay may particular na anggulo at ang mga surface ay nababalot ng radar-absorbent material. Ang engine inlet ay naka-curve para itago ang compressor face na isa sa pinaka-reflective na bahagi ng eroplano. Ang Russian N-001 radar ay dinesenyo para humanap ng mga carrier groups, mga barkong may timbang na 100,000 tonelada. Ang utusan itong maghanap ng golf ball sa layong 80 kilometro ay tila paghahanap ng karayom sa gitna ng malaking tumpok ng dayami. Patuloy ang pag-scan ng Russian radar, ngunit wala itong makita. Ang mga Gardenia pods ay naglalabas ng jamming sa bakanting hangin. Nag-aaksaya ng kuryente laban sa mga missile na wala naman doon. Ngunit ang mga F-35 ay hindi tahimik. Sila ay nakikinig. Ang AN/ASQ-239 Barracuda Electronic Warfare System ay nirecord ang bawat emission. Ang frequency, pulse width, repetition interval, at pati na ang modulation pattern ay nakuha nila. Lahat ng reaksyon at sequence ng Gardenia ng mga Ruso ay naisama na sa NATO Intelligence Libraries. Sa susunod na makaharap ng mga F-35 ang mga sistemang ito, alam na nila ang eksaktong aasahan. Tinuturuan ng mga Ruso ang NATO kung paano tumutugon ang kanilang depensa sa isang 5th generation radar. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahanap ang kanilang mga guro. Nagpatuloy sa kurso ang bomber formation sa kabila ng tensyon. Ang 2 segundong radar spike ay hindi naman pamamaril, kaya tuloy ang misyon. Ngunit sa loob ng mga cockpit, balisa ang mga crew at paulit-ulit na tinitingnan ang kanilang mga instrumento. Sinasabi ng kanilang radar na ligtas ang paligid. Ngunit sinasabi ng kanilang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Isa lang sa 2 iyon ang mali. Sa loob ng 3 minuto,
Makikita na rin nila sa wakas ang humahabol sa kanila. At lalo lamang silang hindi mapapakali sa kanilang makikita. Bandang alas 9:14, pumasok ang mga F-35 sa visual range. 500 metro sa kanan ng lead bomber. Sa pamamagitan ng kanilang canopies, nakita ng mga Norwegian pilot ang mga Russian crew sa loob ng kanilang mga istasyon. Namataan din nila ang KH-101 cruise missiles na nakasabit sa mga external pylons. Ito ang mga kaparehong armas na tumama sa mga apartments sa Ukraine 48 oras na ang nakalilipas. Sa bintana ng mga Bear, nakita na rin sa wakas ng mga Russian crew ang humahabol sa kanila. Mga matte gray na hugis na biglang lumitaw sa tabi ng kanilang wingtip. Walang radar warning bago ang visual contact. Wala silang naramdamang anuman hanggang sa lumapit ang mga ito para mabilang ang mga rivets ng eroplano. Siguro daw nagtatanong ang mga escort kung saan nanggaling ang mga ito. Ginamit ng mga Norwegian ang high-to-low conversion mula sa 5,000 talampakan sa itaas at direkta sa likuran. Dahan-dahan silang bumaba sa flight path ng bomber habang unti-unting lumalapit. Pinapanatili nito ang F-35 sa rear aspect cone, kung saan pinakamaliit ang kanilang radar cross-section. Sa loob ng 11 minuto, lumapit sila sa bilis na 350 knots nang hindi nakikita. Ang huling maneuver ay ang pagbaba ng lead sa kaparehong altitude, habang ang wingman ay nananatili sa likuran bilang cover. Bakit 500 metro? Sapat na ito para sa photography, ngunit malayo pa rin para makapag-react kung may gumawa ng mali. Sa distansyang yun, may 3 segundo ang F-35 pilot para rumesponde kung biglang lilikha ng maneuver ang bomber. Nakikita na ng mga Su-33 pilots ang mga F-35 gamit ang kanilang mga mata. Ngunit ang kanilang mga radar ay hindi pa rin makapag-lock sa target. Kahit na malapit na silang makita ang tail numbers, wala pa ring mabasang sapat na signal ang radar. Ang N001 radar ay mas kaunti pang nakukuhang energy mula sa F-35 kaysa sa isang ibon sa layong 5 kilometro. Ang pinaka-advanced na Soviet fighter radar ay tinalo lamang ng isang simpleng pares ng binoculars. Nag-broadcast ang Norwegian flight lead sa guard frequency, ang International Emergency Channel. Russian aircraft, you are approaching NATO airspace. State your intentions. Katahimikan lamang ang naging sagot, isang standard Russian procedure. Ang pagsagot ay nangangahulugang pag-amin na tinatrack sila ng hindi nila nalalaman. Mas mabuti pang magpanggap na ang mga F-35 ay bahagi lamang ng tanawin. Deadman na lang sa mga ghost fighters na biglang lumitaw sa gitna ng bakanteng langit. Ang mga Russian escort ay nahaharap na yon sa isang imposibleng sitwasyon. Dahil wala silang radar lock, ang tanging armas na magagamit nila ay ang mga heat seekers tulad ng RP-3 missiles. Ngunit ang pag-atake sa NATO aircraft sa international airspace ay nangangahulugan ng pagsisimula ng giyera at siguradong mabilis silang matatalo sa giyerang iyon. Ang F-35 na nagsisilbing high cover ay may dalang AIM Siam-X Sidewinder missiles. Ang mga ito ay may focal plane array seekers na kayang mag-track ng maraming heat sources ng sabay-sabay. Mayroon din itong thrust vectoring motors na nagpapahintulot sa missile na lumiko ng mas matindi kaysa sa anumang eroplano. Nagbabantay ang wingman sa pamamagitan ng kanyang helmet visor. Ang seeker heads ng missile ay nakasunod kung saan man siya tumingin, handang pumatay sa sandaling may magkamali. Nagpatuloy ang patrol ng mga bomber, habang ang mga F-35 ay naging tila mga bodyguard sa formation. Malapit sila para idokumento ang lahat, ngunit hindi sila nakikita ng anumang mahahalagang sensor. Ngayon, ang mga Ruso ay nakuhanan na ng litrato, na record, at nasuri ng mabuti. Hindi lang nila alam ang tindi ng impormasyong nakuha sa kanila. Habang lumilipad ang mga Bear, ang mga F-35 ay paikot-ikot sa iba't ibang collection positions. Para itong isang fashion shoot
kung saan hindi alam ng mga model na kinukuhanan sila ng litrato. Ang unang posisyon ay ang beam aspect, ang pagtingin sa eroplano mula sa gilid. Dito ay kinukuha ang maximum surface area para makita ang pinakamalakas na radar return. Kinukuha ng APG, 81 ang signatures mula wingtip hanggang wingtip. Idinodokumento nila kung gaano kadaling makita ang isang Tu-75 kapag ang missile ay lumapit mula sa flank o tagiliran. Pagkatapos ng 30 minuto, lumipat sila sa pangalawang posisyon, ang quartering aspect. Nasa 45 degree sila sa likuran ng buntot para makita ang transition kapag lumiko ang bomber. Kailangang malaman ng targeting AI kung ano ang hitsura ng eroplano sa radar kapag binsagawa ito ng defensive maneuver. Ngayon, alam na ito ng NATO. Ang ikatlong posisyon ay ang stern aspect, direkta sa likuran. Ito ang nakikita ng isang tail chase missile habang hinahabol ang target. Isa pang 30 minuto ng kumpletong data collection ang natapos. Bawat galaw ng N0 isa-isa radar ay nirecord ng Barracuda system. Lahat ng search mode at air-to-air scan patterns ay nakuha na ng NATO. Sa huli, lahat ng radar modes na ginagamit ng TU, 75 ay nakarecord na sa jamming libraries ng NATO. Sa susunod na lumapit ang mga ito, pupunuin ang Barracuda ng ingay o static ang kanilang mga frequency. Hindi na malalaman ng mga Russian crew kung bakit biglang nabulag ang kanilang mga radar. Ang DAS naman ay tinatrack ang thermal signatures sa buong flight. Kapag binibilisan ng mga bomber ang takbo, tumataas ang temperaturo ng exhaust at agad itong naitatala. Mahalaga ito dahil ang mga heat seeker gaya ng AIM-9X ay hindi lang basta naghahabon ng mainit na bagay. Kinikilala nila ang mga patterns ng init sa bawat phase ng lipad. Ang Link 16 naman ay nagpapadala ng lahat ng impormasyong ito ng real-time sa mga ground stations. Ang mga analysts sa Norway, UK at Germany ay nakikita ang parehong imahe na nakikita ng mga piloto. Nagdedebate na sila tungkol sa mga implikasyon nito bago pa man makabalik ang mga Bear sa kanilang turnaround point. Alam ng mga Russian crew na binabantayan sila. Ngunit wala silang ideya sa tindi ng impormasyong nananakaw sa kanila. Ngunit ang pinakamalaking jackpot sa intelligence ay nanggaling sa isang bagay na hindi alam ng mga Ruso na naipakita na nila. Ang radar ng mga Su-33 Escort ay aksidenteng nagpakita ng isang frequency hopping pattern na hindi pa nakikita ng NATO noon. Ito ay isang bagong electronic warfare upgrade na plano palang ibenta ng Moscow sa Iran sa susunod na buwan. Dahil sa patrol na ito, nakompromiso ang isang weapons deal na nagkakahalaga ng $2.3 billion. Ang Russian Air Force ay naging pinakamahal na product demonstration sa buong mundo. Dito na nagpasya ang Norwegian flight lead na lalong pahirapan ang sitwasyon. Inilipat niya ang kanyang radar sa LPI mode o Low Probability of Intercept. Sinimulan niyang gumbahin ang formation ng mga frequency agile pulses na nagbabago bawat microsecond. Para sa mga Russian pilots, nagmukha itong maraming radar na nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Nagmistulang Christmas tree ang kanilang mga cockpit sa dami ng warning lights. Ang threat display ay nagpapakita ng mga kaaway sa lahat ng dako at wala sa kahit saan ng sabay-sabay. Agad na binuhay ng 4 na bomber ang kanilang Gardenia jamming pods. Ito mismo ang gusto ng NATO na mangyari. Bawat pod ay naglalabas ng electronic fingerprint na agad namang ni-record ng Barracuda suite. Nakuha ng NATO ang impormasyong karaniwang makukuha lamang sa isang totoong giyera at ibinigay ito ng libre ng mga crew na nag-aakalang dinedepensahan nila ang kanilang sarili. Pagkatapos, biglang nawala ang 2 F-35 sa electronic spectrum. Pinatay ang mga radar, radio, at pati na ang IFF transponders. Naging mga holes in the sky sila na nakikita lamang ng mga mata, ngunit hindi ng mga sensor. Dito na nagsimulang magwala ang defensive systems ng mga Ruso. Dahil walang active radar na matrack,
Nagsimulang ituring ng SPO 15 ang sarili nilang formation bilang banta. Ang jamming ng lead bomber ay nag-trigger ng threat warning sa bomber na nasa likuran nito. Ang radar naman ng Su-33 ay aksidenteng nag-lock sa sariling niyang wingman dahil sa kalituhan. Sa loob ng 43 segundo, ang Russian formation ay nakipaggiyera sa sarili nito. Ang kanilang electronic warfare systems ay inatake ang mga kaalyadong eroplano. Nagulo ang lahat ng kanilang rehearsed defensive procedures at naging isang electronic fratricide. Nagawa ng mga Norwegian ang isang pambihirang bagay nang hindi man lang nagpapaputok ng armas. Lahat ng maling lock-on at pagkakamali ng mga Ruso ay naidokumento ng detalyado. Alam na ng NATO kung paano pag-away-awayin ang mga Russian defense systems sa susunod. Pagsapit ng 1:53 ng hapon, lumiko na ang mga Bear para umuwi. Ngunit hindi pa tapos ang NATO sa kanila. Sa halip na humiwalay sa boundary, sumunod pa rin ang mga F-35 kasama ang ilang mga kaibigan. 2 Danish F-16 ang sumama mula sa timog at isang British Typhoon naman ang lumitaw mula sa kanluran. Mayroon na ngayong 5 aircraft honor guard ang mga Ruso na hindi naman nila hiniling. Lumapit ang Norwegian lead sa layong 200 metro at kumaway pa sa crew ng bomber. Ang mga Danish pilots naman ay nagpanatili ng continuous radar lock sa loob ng 40 minuto. Ang warning tone sa headset ng mga Ruso ay tila isang car alarm na hindi nila pwedeng patayin. Tinatawag itong aggressive escort sa mga opisyal na ulat ng NATO. Sinubukan ng mga Su-33 na mamagitan sa pagitan ng NATO fighters at ng kanilang mga bomber. Para silang mga bouncer na nagtatanggol sa isang VIP na napahiya na sa loob ng club. Ngunit madaling nakakapag-reposition ang mga F-35. Kung lilipat ang flanker sa kaliwa, lilitaw ang F-35 sa kanan. Kung aakyat ang isa, bababa ang isa. Para silang naglalaro ng dama habang ang NATO ay naglalaro na ng 4 na D-chess. Nagpatuloy ang prosesyon sa mabagal na bilis patungong silangan. Kahit hanggang mag-speed break ng mga Danish F-16 dahil sa sobrang bagal lumipad ng mga matipid sa fuel na Bear. Pagsapit ng 2:47, 2 sariwang Su-30 ang dumating para salubungin ang mga bayani. Ngunit ang natagpuan nila ay mga pagod na bomber at escort na tila hinahatid ng NATO pauwi. Para silang mga teenager na nahuling tumatakas at ngayon ay ibinabalik sa kanilang mga magulang. Humiwalay ang mga NATO fighters pagdating sa Russian airspace boundary. Nagbigay sila ng maliit na wing waggle bilang hudyat ng pamamaalam. Ito ang pandigdigang senyales ng mga fighter pilots na nagsasabing, hanggang sa muli nating pagkikita.